All right. So, good afternoon, church mates. Hello. So, kamusta po tayo? Yan. So, I hope and pray that everybody is doing good. So, na-record ko na lang po ito mga kapatid sa kadahilan ng medyo nagkaroon ng conflict sa aking schedule sa Masteral every Saturday. So, ayan po. Samahan niyo po ako. Lahat po tayo ay nawa may matutunan sa hapong ito sa ihahatid ng mensahe sa atin ng ating Panginoon. Ayan. So, ang topic po natin ngayong hapon is all about the strength during temptation. Okay? So, may mga pictures po ako dito ipapakita sa inyo that is reason, no, na masasabi po natin or factors kung bakit ang tao is nagpo-fall then sometimes sa mga temptation. So, yan. So, we have the first picture, yung food. Yan, nakaka-relate po ba tayo dyan? So, pagbawal, no? Pero, okay lang kasi minsan lang naman. Pero bawal kainin yung mga pagkain yon. Tinatry pa din natin talaga siyang i-intake. Ano pa po? Relationship. Yan. So, kung makikita nyo din dito sa picture, meron naman din siyang um, true love siguro or kasama na sa buhay, pero nakukuha pa rin mag-cheat. Ayan. So, isa rin po yan sa temptation when it comes sa relationship. Ano pa po? Yan. Money. Okay? And material wealth. So, those are examples po ng maaaring maging reason, no, ng ating pagka-fall into temptation. But we have question here. So, ang katanungan po ay, na-tempt ka na ba in any aspect po ito? Then after that, sinabi mo sa sarili mo, my spirit is willing, but my flesh is weak. So, siguro itong ano na to, tanong na to, sa mga estado na ng mga nakakilala na sa Panginoon. Sa mga taong sabihin na nating may relasyon na din sa Panginoon, pero dumadating talaga ang panahon at ang oras na tayo ay napofall into temptation. So, lahat ba tayo is feeling guilty sa tanong na to? Ayan. So, wag na po tayo taas ng kamay, no? Ayan. So, sa isip natin, if nangyari na rin ito minsan sa buhay natin, so totoo po yan mga kapatid. Even we are Christians na, tayo ay nasa Panginoon na, we are not free, no, from every sin, natitempt at natitempt pa din talaga tayo. Okay? So ngayon, another question lang kasi, if halimbawa man na tayo ay na-fall into temptation, ano yung iba pang pwedeng maging katanungan or solusyon natin out of that temptation? So, the question like, what is the source of your strength? Okay? So, ngayong hapon po, pag-aaralan natin ano yung mga sources of strength na dapat may apply natin sa buhay natin bilang Kristiyano upang maiwasan natin yung temptation na nasa paligid lang natin every time. So, ang ating verse is manggagaling from Matthew chapter 26, verse 41. So, ang sabi po dito, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Uulitin po natin, mga kapatid. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak.
Napakalinaw po ng verse na 'to ano. Pero bigyan lang po natin ng kaunting, kuwento or ano yung context nung Matthew 26, verse 41. So, kung babasahin po natin yung mula doon sa ayan, kung meron po tayong mga Bible na hawak ngayon or kahit sa mga cellphones natin, puwede po nating i-check doon yung mag-start tayo doon sa nanalangin si Jesus sa Gethsemane. So, start from chapter 26 verses 36 hanggang 46 na yun. Yan. So, basahin ko na lang po. So, from verse 36, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila, sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, hali kayo, narito na ang nagkakanulo sa akin. Ayan, kung nasundan niyo po sa inyong mga Bible, makikita natin ang kwentong ito wherein si Jesus po kasi is dadating na yung time na kukunin na siya or ipagkakanulo na po siya. Ngayon, he is asking po sa kanyang mga disciples ng kung makikita natin no, sa konteksto yung pakikiramay or samahan siya all throughout the day. Wala naman sinabing specific day, pero samahan siya sa pagpupuyat or nangihingi, asking for favor ang Panginoon na sa huling sandali niya, bago siya ipagkanulo, ay makasama niya ang kanyang mga disipulo. Pero, ang nangyari kasi kung titingnan natin ulit yun, parang ilang attempt na nakita nating tulog yung mga alagad niya or hindi kinaya ang pagpupuyat. Yun lang naman sana yung gusto niyang mangyari ni Jesus eh. Samahan siya. Nakailang pabalik-balik siya sa mga disipulo na tila ba nagtatanong, natutulog pa ba sila o nagpapahinga? Parang yung feeling na nai-ignore or may naririnig ba tong mga disipulo ko? Parang concerned din ba sila sa akin? Kasi ipagkakanulo na ako, ilang oras na lang. Pero bakit parang ganun? Mas nauna pa yung tulog kasi nga antok na antok based dito sa ano natin, binasa kanina. Antok na antok yung mga disciple. And also, ano pa yung pwede nating makita dito sa ano na to? Sa mga verses, no? It remind us of the spiritual battle raging around us. And they're working to keep us from good and to keep God from being glorified and to keep
others from God. So, maliwanag dito, nagkakaroon ng spiritual battle during that time yung mga disciples ni Jesus. Try to imagine someone na magbibilin sa'yo, halimbawa, in reality lang ha, halimbawa lang natin, magbilin ka sa anak mo na wag kang aalis ng bahay dahil dadating ngayon yung mga deliver ng Lazada at Shopee. Ayan. Walang magre-receive. But at the end of the day, umalis ng bahay, may pinuntahan. So, walang nag-receive ng ating mga deliveries. So, syempre, ang initial reaction doon sa taong nagbilin is malulungkot. Feeling na parang hindi ka pinakinggan. So, ano ngayon po yung mga lesson na pwede nating makuha dito sa ating verses and chapter na pag-aaralan ngayon? So, number 1 is watchful of those causes us to sin. Huwag puro thumbs up sa sin, mag-thumbs down ka din. Ayan, mukhang kulang yung word ko dito. Mag-thumbs down ka din. Ayan. So every time alam naman natin na nakapalibot sa atin ang tukso, nakabalibot sa atin lahat ng pwedeng mag-tempt sa atin in order for us na it's either mapalayo sa Panginoon or ma-fall din talaga sa temptation. Pero nangyayari na masarap kasi yung sin eh. Masarap gawin. Masarap i-try. Just once lang naman. Pero dito kasi, if we want to fight for that temptation, this is the first strength that we need as Christians. Be watchful. So, ibig sabihin, we need to observe lahat ng pwede tayong ma-fall into temptation. Kasi I do believe dun sa saying na if you don't want temptation to follow you, don't act as if you're interested. 'Di ba? Parang napaka-logic lang din niya. If you're not interested of that specific sin, talaga namang hindi mo siya gagawin eh. 'Di ba? So dahil interesado ka, dahil curious ka, so wala kang actually hindi pwede natin gamitin yung wala kang choice. Choice mo na mag-fall into sin. So be watchful. That is our strength na pwedeng maging gear para ma-block natin yung temptation na paparating or umaaligid sa atin. 'Di ba sinabi ni Jesus sa mga disciples niya, manalangin kayo? Kasi hindi nga kayang paglabanan ng mga disciples yung antok nila during that time na talagang hindi nila kinayang magpuyat, hindi nila kinayang samahan ng Panginoon dun sa time na hinihingi ni Jesus para makasama niya yung mga disciples. So, na-tempt yung mga disciples, 'di ba? Pero makikita natin, interested kasi sila for sleeping din talaga. Gusto nila matulog siguro, 'di ba? So, binaliwala lang nila ang Panginoon na nagsabing, samahan niyo ako. At tinanong pa, hindi niyo ba kayang magpuyat? So, ganun din sa atin. Kung alam naman natin mapo-fall tayo into temptation, huwag mo nang thumbs upan yan. Thumbs down na agad-agad. Pero hindi siya ganun kadali. Diba? Sabi nga natin sa unang question kanina, everybody's feeling guilty kasi lahat naman tayo, minsan sa buhay natin, na-tempt talaga tayo. So, kung hindi siya ganun kadali para sa atin, ano pa yung dapat nating gawin as a source of our strength? So, syempre, ito ay, kumbaga alam na natin
lagi na sa ating naituturo yung pananalangin. But pray for a willing spirit. Yung question kasi, paano ba magiging willing yung spirit natin para iwasan or i-block yung mga temptations sa paligid natin. Pataasin mo yung likes mo to pray para 100% ma-block natin ang weakness ng flesh. Yan. I do believe din po kasi na kapag mas greater yung percentage natin sa pananalangin, talaga namang hindi makakapasok ang anumang gawa ng kaaway or makaisip ng mga kasalanang alam nating dudurog sa atin or makakapanakit sa Panginoon. But simply because sometimes dumadating tayo sa point na even prayer is hindi natin nabibigyan ng panahon, ng oras. Ano pa pag may mga temptation sa paligid? Hindi tayo ganun ka-strong yung foundation natin sa pananalangin. At yung pananalangin na kumbaga, yung willing spirit lagi dapat kasi yun yung mag-manifest sa atin, di ba? Ito yung tingin ko mag-hone din sa atin bilang isang tao kapag guided tayo with Holy Spirit. So malaki yung chances na talagang block na agad yung mga sin. Pero dahil doon nga, may mga pagkakataon tayong hindi din tayo nagiging perpekto sa lahat ng oras, nakakaligtaan natin even for the guidance of the Holy Spirit. Kasi mahina yung ano natin mahina yung laman natin. Pero fighting yung spirit natin. So pataasin pa natin yun by means of prayer. Kasi sabi nga dun sa verse kanina, be watchful and pray para at least kahit papano yung mga temptations is hindi talaga tayo totally mag-dwell doon. And syempre pag sinabi kasing willingness dito, it shows up changes Nagkakaroon ng pagbabago eternal or internal, no? Sa ating pagkatao. And it makes us a little braver each time. So mas tumatapang tayo, no? Kapag andun tayo sa point na we need to surrender everything and yung willingness mo andun to change is of course mas nagiging matatag or tumatapang tayo in facing temptation. Mahirap to kasi yung willingness, kumbaga meron silang conflict talaga ng flesh mo at spirit kasi yung katawan mo, ito yung sinasabi. Pero yung Holy Spirit na meron sa atin is ito rin yung dinidikta. So it is something to do that needs to show up changes sa ating pagkatao. So pray for a willing spirit. And also, meron din tayo ditong pangatlong strength. Pwede rin nating maging source of strength. So, full attention to the God's Word. Nalulungkot din ang Panginoon kapag sin ka lang sa Word of God. So, dito sa part naman na to, kung babalikan natin kanina yung context, nabanggit ko kanina na parang ignore or maaaring narinig nila si Jesus pero binaliwala lang nila. Sinabihan sila na kung kakayanin magpuyat kasama ang Panginoon, magbantay sila, huwag matulog, pero nangyari pa rin, natulog talaga sila. So nalulungkot din ang Panginoon sa bagay na yon.
na kahit tayo bilang tao, kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, dahil na-tempt tayo, of course, ang unang nalulungkot ay ang ating Panginoon. Kung yung kapwa nga natin, nalulungkot kapag nalalaman na nag-fall ka into sin and whatsoever. Nalulungkot din yan, di ba? Yung mga napag-sharean mo na medyo nagkasala ako sa part na yun na medyo na-tempt ako sa relationship eh. Mahal ko siya pero mas mahal ko yung isa, yung mga ganun. May ganun ba? Yung mga sharing like alam mong nagkasala ka. Siyempre, ang Panginoon nalulungkot. And even yung nakasurround sa'yo, nalulungkot yan. So, ang dapat nating gawin is magkaroon ng intimate understanding sa salita rin ng Panginoon. Kumbaga, paano ba maiintindihan? Pakinggan natin. Huwag tayong sin. Parang andyan yung Bible, halimbawa. Bible lang talaga siya. Hindi minsan, hindi man lang siya nabuksan. Hindi minsan, hindi man lang nabasa kung ano yung mga promises ng Panginoon dun. Hanggang sa naalikabukan na, no? Display sa bahay. Ayan. Pero okay lang, baka naman meron sa phone, no? Magamit na tayo ng Bible through our mobile phone. Pero dito kasi, we don't need to sin the Word of God. Mas lalong wag natin siyang ignore, but to listen and apply. Diba sabi nga it hurts when you're being ignored by the person whose attention is the only thing you want in the world. Tayo nga nasasaktan tayo kapag may mga kakilala tayo, kaibigan tayo na parang pakiramdam natin binabaliwala lang lahat yung sinasabi natin or binabaliwala lang din yung worth natin bilang kaibigan nila. Masakit, diba? You feel like, okay. Dami ko nang chat sa kanya, sin lang. Ang dami ko nang tanong sa kanya, in-ignore yung mga questions through chat. Diba? Minsan masakit yung ganun, diba? So, ang Panginoon, nasasaktan, nalulungkot kapag tayo ay defocus din sa kanyang mga sinasabi sa atin. So kapag defocus tayo, ay malamang sa malamang, talagang magdodwell tayo sa temptation. Bakit? Wala tayong pakialam sa salita ng Panginoon eh. Hindi tayo natatakot or walang bisa sa atin yung salita ng Panginoon. Hindi kasi natin to totally binibigyan ng importansya. Ngayon, pag pumasok ngayon ng mga temptation sa paligid, madali din tayong matangay. Because our spirit din, no? We're not guided by the Holy Spirit sa lahat ng ginagawa natin. So, dugtong-dugtong na siya. So, may mga take-home points tayo na pwede rin nating baunin today. Number 1, you will never grow beyond the power of temptation. So, mga kapatid, mulat sa pool, alam naman natin na walang madudulot na maganda yung temptation na nagkukos sa atin to have sin. So, wag na natin pang pag-aksayahan ng oras para itry or para maging curious pa sa bagay na yun. Instead, let's grow with the Word of God and listen to His voice all the time. And number 2 po is temptation is everywhere, but so is God. So kahit alam natin na Ate Steph, ang hirap naman din kasi dahil may mga sitwasyon tayo sa buhay na magkakaiba tayo. Kung magkakaiba man tayo, kapatid, alam naman natin may isang Panginoon. Regardless kung anong status ng temptation ang umaaligid sa'yo ngayon, sa buhay mo or sa buong buhay mo, huwag kang mag-alala, may Panginoon tayo, pare-parehas ang Panginoon natin.
So, yung ibig sabihin ko lang, kung ang temptation ay na nagkukos ng sin sa atin ay talagang pumapalibot every time, everywhere, ang Panginoon ay andyan din. So, nasa sa atin kung saan tayo mas interesado. Sa Panginoon, sa sinasabi ng Panginoon, sa ipinapagawa ng Panginoon, or doon sa mga bagay na temporary mo lang mararamdaman. Yung saya, temporary lang yung pleasure, lahat, panandalian lang. Pero sa Panginoon kasi, He is our forever God. And regardless, paulit-ulit ka man na kasalanan, hiningi mo man ito ng tawad sa Panginoon, na-tempt ka man ng paulit-ulit, tatandaan mo lagi, God will never get tired to us. So, mas mahalin natin ang Panginoon, mas makita natin yung beauty ng nasa Panginoon, makita natin lahat ng kagandahan ng kanyang mga pangako, makita natin yung boses na nagsasalita ng paulit-ulit sa atin, at i-apply natin to unti-unti bilang mga Kristiyano, na mas mahalaga ang Panginoon kesa sa mga temptation na nagkukos sa atin para magkasala ng paulit-ulit. So, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, at kung kayo man ay may gusto ding ibahagi regarding po dito, ay pwede rin po tayong mag-share. So, let's pray po. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Panginoon, sa message, sa salita mo, Panginoon, na ipinagkaloob sa amin. Nawa, Lord, maging liwanag itong mga salita mo po para kami ay makakaasa, Lord God, na meron kaming source of strength coming from you alone. Maging watchful kami, prayerful kami, Panginoon, at yung talagang totoong pakikinig, totoong pakikinig sa iyong mga salita, so that at the end of the day, we Christians, Panginoon, ay talagang mablock namin lahat ng mga temptation sa paligid namin na nagpo-cause ng sin para hindi ka mag-glorify. Thank you for your life. Thank you for enlightening us today. Bless my church mate. Bless everything, Panginoon, sa amin. At patuloy kami magtitiwala, Lord, na you are forever God.